Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang 8 kabanata. Chance's POV. Nasaan na sina Eden at Hades? Tanong ni Natasha nang maabutang wala na ang dalawa pagkatapos naming sumayaw at makabalik sa table. Baka sumayaw din? Hindi ako sigurado. Knowing Hades? Wala talagang palalampasing babae ang isang yon basta nagpakita ng interes sa kanya. Kaya may ideya na ako kung bakit nawala bigla yung dalawa. Ayoko lang na i-voice out pa dahil ayoko nang mag-alala pa si Natasha sa best friend niya. Okay naman si Hades eh. Hindi naman mamimilit yun ng babae kung ayaw sa kanya. Tumango si Natasha. Kita kong inaantok na siya at mukhang nahihilo na. Napatukod pa sa rest ng couch dahil parang babagsak na sa kalasingan. Dinaluhan ko na kaagad. You okay? Inalalayan ko siya sa balikat. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo kapag nasobrahan ka sa kalasingan? Hindi na siya nakasagot ng tuluyang kinain na ng antok at bumagsak na sa mga bisig ko. I immediately called one of her waitresses to assist us when I decided to take her to her office in this bar. Ayokong iuwi siya sa kanila na walang malay sa kalasingan dahil ayokong isipin ng mga magulang niya na nilalasing ko siya kapag nagkakasama kami. Dito po, sir. Dito nyo na lang po siya ilagay. Anang waitress na sinamahan ako sa pagdala kay Natasha sa opisina. Good thing na may kama naman ang opisina ng dalaga kahit na single-sized lang. Nilapag ko siya sa kama at tinanguhan ng waitress. Salamat sa pagsama. Ako nang bahala sa kanya. The girl becomes hesitant. It's okay. Natasha and I are good friends. Ako nang bahala sa kanya. Now she's slightly convinced. Sigurado po kayo, sir? Siguradong tumango ako. You can go back to your work. Ako nang bahalang magbantay sa kanya dito. Sige po, sir. Salamat po. Nakaalis ang waitress at naiwan kami ni Natasha dito sa loob ng opisina niya. Kinuha ko ang visitor's chair sa table niya at dinala ito sa tabi ng kama niya, saka naupo, para panoorin siya sa pagkakatulog. Can't help myself but stare at her pretty face while she's peacefully sleeping. I looked at her features with adoration, down to her neck and to her perfectly curvy body. She's now wearing a plain white spaghetti strap jump shorts. Lantad na lantad sa akin ang mapuputi at walang kagalos-galos niyang mahahabang legs, lalo na ang leeg niyang sobrang nakakaakit. I suddenly felt the urge inside of me to touch her. Nandidilim ang paningin ko at pakiramdam ko kinakain ng pagnanasa ang buong sistema ko. I'm so seduced by a drunk, sexy sleeping woman. So pretty of you, Natasha. Always, as you really are. Wala sa sariling na idausdos ko ang daliri ko sa makinis niyang balikat. I really want to touch her, right here and right now. Hinaplos ko rin ang legs niyang sobrang lambot at ang puti talaga. I want to have sex with her. Busy softly touching her legs, I can't help tracing my nose to her neck up to her earlobe to her hair. I like everything about her, including her sweet feminine scent that drives me nuts. Svelta. I kissed her cheek. I gradually drew my lips to hers to finally claim it and do it with her. But I stopped when she moved a bit, calling for my name. Chance. Chance. Para akong natauhan bigla sa ginagawa ko kaya agaran kong tinigilan at pinigilan ang pagnanasang nararamdaman. Marahang dinaluhan ko ang pagtawag niya sa akin at hinawakan ang kamay niya. Yes, Natasha, I'm here. Chance, don't leave me. My heart pounded abnormally with her words. Damn? Magiliw na tumango ako at maingat na hinalikan ang kamay niyang hawak-hawak ko. Yes, I won't leave you. Nandito lang ako. Mananatili akong kasama mo. Ngumiti siya at nagpatuloy sa pagtulog. Napangiti rin ako at napailing tapos ibinalik na ang kamay niya sa gilid niya. I took out my coat to make it cover her exposed skin. Buti na lang may kalakihan ang dala kong coat, kaya kasyang gawing pangkumot sa katawan niya. I gently kissed her forehead before putting back the chair to its original place in front of her working table. Naupo na lang ako sa sofa katapat ng kama niya, pero medyo may distansya ito. I watched her sleeping so hard while having my coat as her blanket. Natakpan ang balikat at dibdib niya pababa sa legs niya ng coat ko, pero lantad pa rin ang mapuputi at perpektong leeg at balakang niya. Still, her beautiful skin is exposed but not her flawless shoulders and legs. Kahit papaano napapakalma ko na ang sarili ko at pilit na tinutupok at nilalabanan ang init na nararamdaman sa loob ko. I know that she's innocently seductive and I get so seduced even when she's sleeping.
Pilit ko ring nilalabanan ang pagnanasang nararamdaman dahil alam kong mali ito. Yes, she's drunk. Lusting a drunk girl is a crime, Scottville. Fuck. Couldn't help but curse myself. Hindi talaga dapat kasi mali eh. Maling-mali. She trusts me, and I can't break that trust just because of this damn feelings of lust and desire I have for her. Natasha is a good girl, beautiful and lovely. She deserves to be respected, so I won't let my lust eat me and take her for granted just because she's drunk. She deserves more than that. She deserves to be treated like a gem. People should take her with care, including I, myself. Napagpasyahan kong mahiga na lang sa sofa kahit hindi ako kasya dito. Hindi ko siya pwedeng iwan at hindi ko kayang iwan na ganyan yan kalasing. Kaya mananatili ako rito para bantayan siya kahit umagahin pa ako. Humarap ako sa kanya at tinitigan pa rin ang tulog niyang mukha habang nakahiga ako sa sofa at pinagkakasya na lang ang sarili ko rito. Ang ganda ng tulog niya, ang ganda niya kahit natutulog. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti nang maalala ang naging una naming pagkikita at pagkakakilala. Katatapos ko lang mag-jogging nung umagang yon. Dumaan saglit ako sa isang malapit na restaurant para kumain ng umagahan nang maramdaman ang pagkalam ng sikmura. I was waiting for my order when suddenly there's this pretty girl who entered the restaurant that really caught my attention the moment she just entered the resto's sliding door. I watched her silently when she sat on the table with her friend. I suddenly felt the urge to meet her and introduce myself to her. Makikipagkaibigan lang, wala naman sigurong masama, di ba? And yeah, hopefully, sana walang may magagalit. I took the courage and followed her when she stood up and walked upon the counter. Along the way, the silly floor cussed her stilettos. Nadulas siya at buti na lang nakasunod ako sa kanya bago pa siya tumama sa malamig na sahig. Nasalo ko na siya. Pagkatingala niya sa akin, pareho kaming natigilan at napatitig sa isa't isa. I never expected her to be this pretty when she was closer to me. Kung sabagay, malayo pa nga lang ang ganda na niya. Ano pa kaya ngayong ang lapit niya sa akin at nasa mga bisig ko siya. That was how we started to be friends. Natuwa din ako nang makilala ang kaibigan niyang si Eden na palabiro. They're honestly fun to be with. Maganda ang tandem nila. Natasha was cute sa pagiging slightly shy nito. Samantalang si Eden naman ang inner spirit na kalog at mahilig magbiro. When they asked if I was alone and wanted to join their table, although I hesitated at first, pero naisip kong wala namang masama to get along and bond with new people, di ba? Hindi ko akalaing pagkatapos nun, magkikita pa ulit kaming dalawa. Mukhang ang liit nga ng mundo at parang pilit din na pinagtatagpo kami ng pagkakataon. Nalaman ko na lang kasi na siya pala ang may-ari ng N-Bar na paboritong inuman at tambayan ng kaibigan kong si Hades. 2 beses pa lang actually ako nakapunta rito, pero nang malaman kong si Natasha ang may-ari nito, naging paboritong bar ko na rin ito dito sa Pinas at palagi ko nang pinupuntahan. I couldn't help but remember that one time na kinilig ako deep inside nang first time ay pinost niya ako sa Instagram account niya with a stolen photo na kuha niya sa akin. I began to admire her a lot. She deserves to be showered by gifts and chocolates because she is so sweet. Kahit wala pa siyang ginagawa o wala siyang sinasabi, nahuhulog pa rin ang loob ko sa kanya at humahanga pa rin ako. I know this is more than just admiration and yes, of course, more than just lust. Pakiramdam ko, in love na ako. Sa konting panahon pa lang na nagkasama at nagkakilala kami, nahulog kaagad ang loob ko sa kanya. Strange and funny but it's true. I never thought that love at first sight is possible until this woman came along and she made me see that it is really never impossible to fall in love easily. Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata.